Okay, so I cannot speak for the proponent na nananawagan ng moratorium. Di ko alam, dahil hindi naman ako sila, di ko alam kung ano yung reason nila. Nababasa ko lang naman yung din sinabi nyo, no, na sabi nila may illicit trade at kawalan daw ito ng revenues ng gobyerno dahil may nagbebenta ng sigarilyo. Para maliwanag sa mga kababayan natin kasi baka hindi clear yun, di ba? Ano ba yung illicit trade? Ang ibig sabihin is merong mga nagbebenta ng products na hindi dumadaan sa BIR. So, pag binenta yan, walang tax na nakukuha. Okay? Yan sabi nila. Well, let me just remind you of a recent history. If you recall, sometime in 2016, I think, nung bago pa lang si President Duterte naging nahalal, isa sa mga unang binigyan niya ng pansin is itong illicit trade ng Mighty Tobacco. Mighty, no? Siguro yung mga ninigarilyo, alam nila yung brand na yan. Mighty. Kasi daw, ang daming reports na hindi yan nagbabayad. So, nung na-confirm na gano'n ang sitwasyon, alam mong ginawa niya, pinasara niya. Pinasara niya kasi nga, kayo hindi nagbabayad ng tax, pinasara. O di na-address niya yung pinaka-biggest cause ng illicit trade. Because the solution to illicit trade is executive action. To go after it, di ba? Habulin mo yung mga nag-i-import dyan na hindi nagbabayad. Huwag mo nang galawin yung taxes kasi ang illicit trade, enforcement issue yan. And I believe that in the hearing, medyo na-discuss na yan na meron silang mga paraan na yung isi-trace nila, patag nila yung mga yan para nakakabol yung mga produktong yun. Yun ang way mo because all over the world naman, kahit paano, may illicit trade. And our health advocates have spoken up in our hearing na sinabi nila na may mga role model in different countries na may illicit trade sila, pero hindi nila ginalaw yung taxes. Tuloy-tuloy na tinatasan ng taxes because the minute you touch the taxes at bababaan mo, yung legal tatanggalan mo pa ng taxes or babawasan mo yung pag-increase, di lalong ginawa mo accessible sa mga kabataan natin. What is the purpose of a sin tax? Ang sin tax, unlike other taxes, dual purpose. As a tax, nag-generate siya ng revenue for the government, but meron siyang napaka-importanting component. It serves as a deterrent para yung mga bad habits na ito, medyo mahal yung product na yun. Hindi yan basta-basta mabibili. For example, in many countries, napakamahal ng alak at saka ng sigarilyo. Mura pa rin sa atin compared sa ibang bansa. Kasi nga, ayaw nilang maging bisyo yan ng kabataan. Dahil nga, pagka naumpisahan mo, it's an addiction nga Addiction. So, kahit na wala ng pera, bili pa rin ng bili. O yan. So, we have a culture of addiction sa tobacco and even sa alcohol. That's why in other countries, mataas ang tax. Tayo, in fairness, tinataasan natin, o ngayon gusto nyo magtaasan. Pinag-aralan na yan Sabi ko nga, it's mind-boggling na biglang ang rinig ko is, sabi kasi there's a news report, ang nakita ko it's a Manila Bulletin article, baka may iba pa. So happens, pinakita sa akin ng staff ko, Manila Bulletin. Sabi daw doon, DOF supports the moratorium. Di tinanong ko yung representative ng DOF, nagsusupport ba kayo ng moratorium? Ay, hindi pa ho, pinapag-aralan pa namin. We know that meron tong illicit trade, so pinapag-aralan namin anong best way. So hindi pala kayo nagsusupport. Ay, hindi pa ho, wala pa ho kaming position paper dyan. Bakit may news article? Walang sagot. Ba't hindi nyo dinenay? O ano yung news article na yan? Pa-PR yan ng tobacco industry. Hindi naman kayo nag-comment. Kung hindi ko pa tinanong, hindi nyo naman sasabihin na you don't support. Awa ng Diyos, after our Blue Ribbon Committee hearing, naglabas ng DOF ng clear position. Sa kanila na nanggaling. Hindi lang yung sinabi sa hearing ko, pero may lumabas na statement na they are still studying. Thank you. Thank you naman na pinapag-aralan nyo pa. Hindi kayo basta-basta nagsusupport ng moratorium because it goes against what DOF normally does when you're trying to raise taxes. So parang, pati pinabayaan na may ganyang article, di ba? So wag natin makuha yung taong bayan. May lobby dyan. Tapos pinapabayaan nyo na may PR on your behalf. Nakakahiya.